Good evening mga Bisaya at sa lahat ng hindi Bisaya. So, ito yung post ni King Foreman. Um, Meron daw siyang naisipan na experiment. So nung nakita ko, medyo sa tingin ko, sabi ko sa isip ko na interesting to. Um, pero bago ko bago or i-play siguro muna natin. Play natin yung video niya. Kaya experiment ko lang po, uulitin ko mga boss, mga experiment lang po ito. Tabi naman po sa ating mga professional dyan, ito po ay content lamang, no? Kumbaga, nag explore lang po si Foreman. Kasi may napanood ako mga bossing na vlog na ito pala mga bossing, itong tayo na ito, mas malakas pala ito bumuhat kumpara dito. Okay? Ito boss ay napanood ko rin lang dito sa social media at isang professional din boss ang nag-explain. Pero kumbaga naniwala naman ako kasi kung aaralin natin, mas malakas talaga ito kumpara dito. Kung pag-uusapan natin ay sa mga bending moments, mas malakas ito kaysa dito. Ngayon, meron ako bossing naging idea na kung mas malakas ito kaysa dito sa nasa ilalim, bakit hindi natin gawing bossing na kung pwede lang naman na doon sa ating mga beam, boss, sa ating mga beam, ganito yung gawin natin. 'Di ba ito stirrup. Ito yung naglalagay tayo boss ng extra bar. Yan, extra bar natin. Ano kaya bossing kung lagyan natin siya ng parang mga breeze na ganyan no, na bakal. Hindi naman siguro siya mga bossing makaka-apekto doon sa ating extra bar dahil ang extra bar naman natin mga bossing ay nasa gilid yan ng ating mga biga, no? Nasa gilid siya, magkabila. Ngayon, kung itong gitna na ito, ilagay natin siya sa gitna kasi maluwag naman yung gitna ng ating mga beam. Pwede rin mga bossing. Tapos ito, yung ilalim niya, nakatali sa ilalim. Pagdating sa ibabaw, nakatali sa ibabaw. Sa stirrup na rin lang siya mga boss nakatali. Kumbaga sa dagdag lakas din siya mga boss Ano sa tingin niyo mga bossing? No? Kung sa poste naman, pwede rin natin siyang i-apply mga boss. Kunwari, ito yung poste natin. Ang aalisin lang natin dyan, itong extra bar. Pwede rin siguro tayo maglagay boss sa gitna, no? Para laban siya dun sa swing ng ng poste. Ano sa tingin niyo mga boss? Pa-comment nga ako mga bossing. Okay, ulitin ko mga boss no offend. Ito po ay experiment lang at gusto lang po ni Foreman mag-explore. Okay? So, yun yung ano niya na meron siyang pinakita na ah, truss at saka parang ladder frame na So, pero bago ko kasi nung nakita ko yung video niya, sabi ko sa isip ko na parang interesting siya. So, bago natin i-explain yan or bago natin bigyan ng reaction, meron lang akong ipapakita. And this will lead sa kung ano sa tingin ko yung nasa isip ni King Foreman. So, ito muna. So, curiosity leads to great inventions, discoveries, and innovations. So, tandaan nyo yan. And sometimes, itong innovations, um, minsan yung mga resulta dyan, usually may ano, in halimbawa sa building code, may magbabago dahil sa mga na bagong na discover, bagong mga innovations, yung mga halimbawa siyempre in the advent of technology, yung mga makabagong technology na so may mga innovations niya. So ito palagi yung tandaan natin. Curiosity leads to great inventions, discoveries and
innovations. So, nung nakita ko yung video, may binasa ko yung mga comment. Ang iba, ah, tumatawa, tapos may mga nanlalait, tapos may mga tumawag pa ng kahit ano, yung mga hindi magandang ano. So, meron lang akong ipapakita sa inyo na isa pang ano, regarding diyan. Related talaga diyan. So, nag-search ako sa internet yung mga everyday items na yung nung ano kasi 'to, nung siyempre naisipan lang ng sino yung nag-ano, nag-imbento ng mga ano, halimbawa ito, yung fork, tinidor, yung tinidor ba yun sa Tagalog? Yung fork. So, nung unang inintroduce yan, pinagtawanan yung mga ano, pinagtawanan yung gumagawa niyan. Pero isipin niyo ngayon, 'di ba? Pagkakain tayo, may kutsara, may tinidor, 'di ba? So, nung umpisa pinagtawanan yan pero ngayon ginagamit na. Tapos yung payong, yung umbrella, tapos yung mga burger, yung mga ano, Crazy California Novelty, yung mga ganyan. Pero ang pinaka ano talaga, yung nangyari yung sa technology, yung kay Nikola Tesla. So, itong babasahin natin, alternating current electricity, Nikola Tesla's AC system was firstly opposed and ridiculed. So, talagang pinagtawanan siya ni Thomas Edison. So, yung si Thomas Edison, yun yung nag-imbento ng yung bulb, tapos yung sa DC, yung direct current, um, yung sa mga battery. Pero marami yung mga invention. So, yung si Nikola Tesla, ano siya, nag-propose niya yung ano, meron siyang isang, yung tinatawag na alternating current. So, pinagtawanan siya, pero tingnan nyo ngayon, di ba? Lahat ng, lahat ng mga transmission lines, mga power lines, yung mga electricity na supply natin, di ba, to 40 volts. That is alternating current. So, isipin nyo, sa umpisa pinagtawanan pero tayong lahat ngayon nakikinabang. So, yun ang ano natin, siguro isipin natin na hindi porket word yung ideya niya or parang kakaiba, pagtawanan natin pero hindi natin hindi natin malalaman in the future, baka yan na yung magiging magiging standard ng ano, yung sa mga, anong tawag dito, mga standard sa um, construction. Malay natin, di ba? So, ito yung ano, so ang naisip ko lang 'to kasi medyo related 'to kasi yung plano niya is ibaon isama sa buhos ba, 'no? Ang plano kasi niya, ah, ang plano niya is isama sa buhos. Ah, ano lang natin ng isang konti. So ito yung beam, tapos nandito daw yung mga rebars, tapos ito yung stirrups. Pasensyahan niyo na yung drawing ko. Tapos kasi ang pagkakaintindi ko kasi ang sabi niya, ilagay daw sa gitna tapos i-ano kasi sabi niya may extra bars naman. Yung extra bars na sa gilid daw dito. Tapos ilagay daw sa gitna. So, ang pagkakaintindi ko, ang plano niya is or ang suggestion na or proposal dito sa gitna, yung truss system. So, nung nakita ko yun, naisip ko kasi medyo familiar ako dito sa yung saan ba yun? Or ito. So, yung Canam, meron silang product na ano, bago lang 'to na-introduce ng product na 'to. Mga ah, early 2010 siguro, mga ganyan. Kasi meron itong Canam ha, ito
ito yung leading or biggest na manufacturer ng ano, yung mga open web steel joist. Um, so meron silang bagong product ito, yung joist, yung ano niya, yung anong tawag dito, yung top chord partially nakabaon sa concrete kasama sa ano. So itong picture na 'to, actual 'to, isa sa mga project namin. Ito yung regular na metal deck, tapos ito yung Hambro joist. Ang tawag nila diyan is ito, Hambro. Wala pala. So Hambro, Hambro. So yan yung ano niya, Hambro joist. So nakita niyo ito metal deck, tapos yung top chord, partial ng top chord nakabaon. So pagbuhos niyan, kasama na yan sa ano. So ito yung mangyayari. So yung ideya ni Foreman medyo related dito. Hindi nga lang fully encased pero ano siya, ah, may ano na. So isipin niyo ito, innovation 'to. Isipin niyo kung ilang taon 'to ginawa yung mga research gano'n. So siguro yung nag-introduce nito naisipan lang bakit, ano, paano kaya kung subukan natin na ano, ibaon natin yung top chord sa slab, 'di ba? So, iwan ko lang kung may tumawa nung nung time na yun, pero yun ang sabi ko na yung curious ka lang, mi sometimes ano yan, ang magiging resulta niyan mga innovation sa ano, halimbawa ito innovation sa construction, 'di ba? So, um, ang point ko lang is kung may makita ka man na ano, ah, halimbawa mga ideya na word, hindi naman siguro maganda na pagtawanan natin. Ah, kung ako nung nakita ko yun mas nainteresado nainteresado ako so nag-search ako. Kasi ang naisip ko ng ano, ang naisip ko diyan sa naisip ko diyan nung nakita ko, puwede ikumpara natin yung sa Strat and Time models. Ang ang Strat and Time models ito kasi yung mga ginagamit 'pag ano, ginagamit 'pag halimbawa yung deep beam, yung tinatawag na deep beam. Or puwede rin sa slender pero may mga kriteriya 'yan. Tapos ang sa deep beam kung ang span, kung ang span ito 'no, ah, kung ang span is, 4 times sa H ito, ma-consider 'yan na deep beam. Tapos ang ano kasi ng ano, ang ano kasi ng, Strat and Time model, ano siya, ginagamit siya yung mga ito, saan ba yung mga abrupt na changes ng mga section. Halimbawa ito may opening, yung ito beam tapos may opening, tapos ito mas makapal 'to kaysa dito. Tapos yung sa mga girder yan yung ginagamit sa mga girder, eh, yung sa mga tulay. Tapos halimbawa ito yung, column cap mo tapos nandito yung girder mo, mga ganyan. So sa slender sa ito corbel, 'di ba? May corbel ka. So yung mga abrupt changes sa cross section, yung may mga malalaking mga concentrated load, yun yung mga ano, yun yung mga, um, ano yan, although ma-design pa din yan sa yung tinatawag na conventional na design 'no, conventional. Pero yung bago na hindi naman siya bago pero, um, ano siya, kumbaga alternate na, solution is yung Strat-Antey model. So, ang problema lang diyan sa ano, yung kung halimbawa cylinder ang beam, kumbaga ang H is, less than or 4 times H is less than, yung sa span. Kasi may limitation, may requirements kasi yan kung saan ka puwede mag-ano, mag,
yung discontinuity region mo. Tapos yung hindi masama sa discontinuity region, pwede na 'tong ano, i-design mo yung the usual na conventional na method na binding, yung beam bending na siya na method. Um, ito yung application niya. So, ang 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 ano niya, pwede mo naman ito, sa actual pwede mo naman 'to i-design as portal frame, halimbawa ganyan, 'di ba? Ito yung, ano natin, pwede mo naman i-design yan as ganyan, isang ano yan, isang kumbaga segment ng wall tapos, ah, i-ano mo dito, parang pwede mo naman 'to finite element, analysis tapos support, parang beam sa irregular shape na beam, pwede din gano'n yung analysis pero ang ang mas ano, mas, ah, um, accurate na analysis 'pag mga ganito yung strata time model. Kumbaga itong red, yan yung mga tension, parang truss na. So ito ang tension, yung mga hidden line na blue yun yung ano, strat that is in compression. So parang parang gagawa ka ng imaginary na truss sa wall. Um, so ganyan yung application. So so may isang beses lang ako nakakita ng ano, or hindi nakakita kasi yung may kasama kasi ako dati na ano, sibuyas. Tapos yung mga calculation na ayaw niya ipakita. Pero makita naman yung resulta. So meron kaming ginawang deep beam, pile cap. May ginawa kaming pile cap, ganyan. Combine yung ano, siyam yung pile tapos malaki yung load dito. Meron din akong project na ganito pero ang hindi kasi ako familiar sa strat anti-model kasi hindi naman niya tinuturo sa school. Um, sa atin conventional naman na 'pag ganito, ang gagawin mo is yung conventional na analysis, yung may shear diyan, tapos ito may bending, ito yung reaction mo dito mag-cause ng bending. Pero yung solution niya is ginawa niyang strat antay, ganyan. Tapos tension dito, parang parang ano siya, parang kumbaga ganyan yung section niya, tapos support dito. So, hindi ko nakita yung solution niya pero alam ko na ito yung ginagamit niya. So, ito yung medyo malapit sa ang ano kasi niya, ang suggestion na is, yung i-encase nga. Kasi 'di ba ito na yung beam, kung tingnan natin yung elevation tapos may ganyan siya, ah, ganyan. Ano ba yung porma? Ganyan. Tapos encase siya. So, puwede naman yan na ano, puwede naman yan na, ah, yung kumbaga mag-design ka ng yung flat truss, ganyan yung analogy niya. Pero may nakita ako na research, ito. So ito 2000 na-publish 'to 2020. So isipin niyo, yung naisip ni Foreman may nakaisip na. So hindi hindi bago yung inisip ni Foreman, pero ang ano lang, ang sinabi lang kasi ni Foreman, meron siyang ano, nandun pa rin yung kabilya, yung bakal, nandun pa rin. Yeah, tapos dito yung stirrups. Kumbaga additional lang yun. Pero ito na research as in steel joist siya pero i-encase siya ng concrete. Walang ibang reinforcement kundi steel joist lang tapos bakal. Sinubukan kong hanapin yung ano, yung ano niya, yung na-publish niya na ano, na report nito. Hindi ko makita. Parang ano, naka-block daw yung IP namin. Ewan ko lang sa ano siguro sa security siguro. Pero meron din ako nakita ito isa, ah, March 2014. Yung chineck ko yung ano, chineck ko yung, nag-research nito.
gumawa ng experiment, nasa Italy. So ito, ang sa kanya is experimental numerical analytical study of hybrid reinforced concrete encased steel joist beam subject to shear. So ito yung concept na ano sinasabi ni foreman na kumbaga may truss ka tapos i-encase mo, isama mo sa buhos pero nandun pa rin yung original na yung mga bakal kumbaga um, additional lang na reinforcement pampatibay kuno sa ano pampatibay sa beam. So bago ako magkomento diyan, ang i-ano muna natin yung ano niya, yung sinabi niya sa umpisa na ano daw, ah, yung anong tawag dito? Teka muna, kuha tayo ng bagong. So, ang sabi niya sa umpisa, meron daw siyang nakita na vlog. Tapos, ito daw yung kinumpara niya eh. Ganyan. Ah, ano ba yung forma? Pag ganyan siguro. Ganyan. So, may ganyan. Tapos, yung isa daw, ganito lang. Ganyan. So, nandito yung support. Ganyan na nga kung ano. So, kung titingnan mo, ito, magkaibang system to. So, ang sinabi ni Foreman na ito daw, iwan ko lang baka nagkamali lang siya na intindi doon sa nag-vlog na ano, engineer. Kasi ito, magkaiba naman to na system. Ang ito is truss system ito. Walang bending dito. Sa truss analogy, puro ano yan, axial yung force, yung compression at saka tension. So, limbawa may load ka dito. Walang bending dito na mangyayari. Kasi sa truss analogy, ano yan, compression lang at saka tension. So, ang mga forces dyan, parallel sa member. Ganyan. So, halimbawa, ito yung load. Pag ganito. So, ang force niya, pag gagawa ka ng free body diagram dyan, di ba? Kung gagawa ka ng free body, yung tawag na gagawa ka ng free body diagram, dito yung top chord, tapos may vertical, tapos may, may diagonal, tapos nandito yung load. So, 'di ba sa truss analysis gagawa kang ang gagawin mo is summation of forces vertical equal to 0 and summation of forces horizontal equal to 0. So, makukuha mo yung mga forces dito, reaction dito based sa yung dalawang equation na 'to. Tapos makukuha mo ang tension at saka compression. So, ang pangalawa ito ano 'to, maano 'to parang ladder framing siya. Ladder framing, yung hagdan ba? Ladder framing yung tawag nila dito. Pero ang epekto nito is bending. Ito yung subjected to bending. So ang mangyayari kasi ang load path niya, halimbawa may force ka dito, may 'di ba? Ah, so may load ka sa mga joint na 'yan. So ang mangyayari ang yung top chord mag-ano 'yan, kung ganyan yung loading location mo, ang load sa top chord 0. Kasi ano, ang nangyari kasi dito kung i-analyze yan as truss, pero kung wala kasing mga diagonal, ang mangyari dito, ito isang beam 'to, tapos mag-load, tapos ito yung mga stub column, mga short, ma-consider 'to as column, tapos supported by another beam below. So yun yung magiging analysis dito. So ito beam analogy, ito yung truss. So hindi siya magkaano
So, with regards sa loading siyempre ito mas kung kung i-design naman ito, wala namang problema. Pero ang efficient na ang ano diyan, ang ang ano na lang diyan is saan yung efficient, 'no? Saan yung yun bang, ah, yung halimbawa the same yung capacity mo pero mas makatipid ka, mas matipid 'to kasi ang mangyayari kung the same ang loading mo, mas economical yung magiging ano dito, construction sa trusses, mas efficient 'to. Kaya yung mga beam ang ano, na halimbawa mahahaba, kaya ang truss ang ginagamit kasi kung beam na regular na beam, ano 'yan, malaking section, mabigat. Pero itong truss kasi ano, yung stiffness kasi yung pinaka-critical diyan sa ano, 'pag mahaba kasi ang beam, usually halimbawa lalo na 'pag, mga steel or gano'n, mga I section, mag-fail 'yan, usually deflection 'pag sobrang haba na. Pero 'pag truss or halimbawa sa floor, tawag dito is open web steel joist, puwede 'yan i-span mga hanggang, ah, mga 20 meters. Economical pa rin yung magiging labas ng seksyon niya. So, kung i-consider mo na halimbawa ito, kung angle man 'to, halimbawa 2x2 na angle, ito 2x2 pa rin. Kung parehas sila ng seksyon, mas matibay 'to at saka mas economical. Pero kung halimbawa ganito talaga yung plano niyo na gawing framing, yung ladder framing, puwede naman pero ang magiging resulta niyan, the same load, pareha ang loading, magiging ano 'yan, magiging, anong tawag dito, malaki ang seksyon na lalabas 'pag the same loading tapos ikumpara mo 'tong dalawa. Kaya 'pag mga long span na mga ano or ikumpara yung dalawa dito, medyo malaki yung capacity ng ano, malaki yung magiging capacity ng truss. Pero kung i-design like I said, kung i-design mo naman 'yan, pareha, wala namang problema. Pero ang magiging resulta nga dito, 'pag ganito yung framing mo, malaki yung mga member mo. So, again, dito siguro na ano lang, misheard lang siguro ni foreman, na 'pag ganito walang bending na mangyayari 'pag truss ang system. Kasi ang truss analogy, lahat ng forces ano 'yan, compression at saka tension lang, axial ang forces. Pero dito sa baba, ito yung may magiging bending kasi ang load galing sa taas papunta sa column. Ito parang ang magiging column 'to, eh, tapos ipasa dun sa baba na beam. So, yun yung magiging ano niya, magiging, load path niya. So, regarding naman sa ideya niya na, halimbawa ito yung sa pagkakaintindi ko ganito yung plano niya, eh. So, yan yung cross section ng beam, tapos nandito yung bakal, yung regular na bakal, tapos nandito yung stirrups, ganyan. Tapos dito sa loob yung ano, iwan ko lang kung anong section niya, kung angle ba or rebar ba yung gagamitin niya, pero dito yung ano, halimbawa ganyan. Yung back to back angle yan, dito din back to back na angle. Or kung rebar man yan, basta parang ganyan yung pagkakaintindi ko, eh. Tapos nandito daw yung extra bar. Kasi sabi niya, nasa gilid naman yung extra bar, tapos sa gitna, wala nang open naman daw yung gitna. So doon niya ilagay yung ano. So, first, mayroong mga ano yan, i-draw muna natin yung ano din, yung elevation kasi yung elevation niya, yung beam, pag ganun, di ba? Tapos, ganyan. Tapos yung ito extra bar dito daw, yung regular na kabilyada ng isang beam. Tapos nandito yung stirrups, yung ganyan. So first, i-ano natin,
ang kung maglagay ka ng ano, yung sa design kasi ng bakal, meron niyang ano, meron niyang, tinatawag na Romax, mayroong room minimum, at saka may row balance. Yung Romax, ito yung pinaka-maximum na bakal na area ng bakal na pwede mong ilagay sa isang concrete section, yung Romax. Kasi pag ano diyan, pag magsobra na yung ano, magsobra ng yung Romax mo halimbawa point point eight or ano, ganyan kung halimbawa or ano ba yung Romax mo. Pag pag yung bakal ng area ang raw is, by the way, ang raw sa mga hindi engineer, um, ano yan yung area ng bakal over sa area ng concrete. So, para malaman mo yung ano, malaman mo yung area ng bakal mo kung ilang ilang square millimeter or square inch yung bakal mo, i-multiply mo lang yung raw at saka yung area ng concrete. So itong raw, tatlo yan ito. May row max, may row min, may row balance. Usually ang ano, ang ginagamit sa design is yung balance. Ito row balance. Yung row minimum meron yang ano. So kahit hindi halimbawa maliit lang yung load ng beam mo. Tapos ang kailangan na bakal is isang ano lang. Sa in design so kung sa halimbawa in design, ah, 116 mm halimbawa yung bakal mo na kailangan. Pero ang room minimum mo is dalawa. Ang pinaka kasi ano to eh 1.4 over FY. Yun ba yun? Kalimutan ko na sa metric eh. So ang 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 ano, ito yung minimum na ah, area of steel, magiging area of steel mo i-multiply sa area of concrete. Um, so kahit kahit sa design isa lang yung kailangan, ito pa rin yung i-supply mo. Pero kung yung sa mga investigation na ano, pero sa 'pag mag-design ka, hanapin mo lang, kunin mo lang yung raw balance. Tapos yun na yung gagamitin mo sa ano, sa calculation. Now, once ma-determine mo na 'to, mag-calculate ka na ngayon ng area, ilang bakal 'yan. Ang another consideration diyan is yung congestion ng ano, over congestion ng ano mo, mga bakal. Kasi may mga minimum spacing 'yan, eh. Yung yung bakal halimbawa ito. So, may mga minimum bakal 'yan, spacing halimbawa ganyan. Ito yung specified na clear cover, um, 1/2 or 1 and 1/2 ganyan, 1 and 1/2 ba inches, parang 1 and 1/2 inches yung ano diyan, ang ang clear cover. Tapos ito yung rebar spacing ganyan. Ito meron niyang requirements yung clear spacing niyan. So, may recommended yan na spacing para ang ano mo, ang aggregates yung ano ba, graba, o graba ba yan sa Tagalog? Yung aggregates, yung 'di ba, gravel ba, yung gravel, yung aggregates mo papasok pa rin dito, 'no? Papasok pa rin diyan. Kasi 'pag sobrang ano na, 'pag sobrang halimbawa ang kailangan mo is, 6, 6 na 16 16 mm, ganyan. Tapos pag-check mo diyan, i-place mo, ilagay mo yung bakal diyan. 'Pag hindi siya mag-ano, hindi siya papasa sa minimum rebar, clear spacing, ang posibleng gawin diyan is either lakihan 'to, instead na 16 mm, ang gamitin mo 20 mm na. Yan yung isang solution. Kaya kaya minsan siguro 'pag may experience kayo, makita kayo na bakit yung may mga beam na malalaki, malalaki din yung kabilya. Kasi 'pag maliit yung kabilyada, ang mangyayari diyan ano, ang mangyayari diyan, sisikip yung mga kabilyada. Tapos kailangan kasi i-maintain yung spacing diyan. Um, I think 1.5 ano yan, eh, may criteria yan, eh. Pero ang
mayroon yang 1.5 times bar diameter, DB. Tapos 1 and 1 4 man siguro sa ano, sa laki ng aggregates mo, maximum. Kasi sa design mix, i-specify kasi din yung ano eh, yung maximum size ng aggregates na pwede mong gamitin. Tapos, yun. Ang another solution diyan is i-ano, ang ano bang tawag dito? Yung i-grupo ba? Ano ba? Nakalimutan ko na tuloy. I-bundle. So, i-bundle yung kabilyada. Yung ano yan, um, so, ano ba sa Tagalog yung itapad? Yung idikit ba? Idikit. So, idikit yan para at least pag dikit yan, malaki na yung ano mo, spacing dito. Na another solution is i-layer. Ang problema lang sa layer, yung halimbawa ito yung ano mo, ito yung ano mo, bottom bars. Tapos nandito yung stirrups, ganyan. I-layer ganyan. So may bottom layer ka, tapos may top layer ka. Ang downside lang dito kasi ang ito pag mag-design ka sa ano, ito yung beam, tapos dito yung bakal. Then ito yung effective depth mo. Pero pag naka-layer, liliit yan. Yung magiging D mo, dito na sa center between ng dalawang layer. So, ano to, liliit to. So, sa calculation, DD squared kasi yan. So, isipin mo na ano, malaking epekto yan sa capacity. Pero pwede mo naman dagdagan ng ano, ang mangyari dyan is dagdagan mo lang ng bakal, additional bakal, ano na, makompensate na niya yung reduction ng embedment depth mo. So, ganyan yung mga ano. So, sa proposal ni Foreman na ganito, okay lang in the sense na ano, uh, as long as ma-satisfy mo yung requirements ng ito, yung spacing ng kabilyada. No? Ma-satisfy mo to ng mga ano. So, once ma-satisfy yan, okay na. So, ang next na ano niya, ang next niya na ano, yun yung sabi niya, halimbawa, ito daw yung bakal na yung i-encase niya, ganyan. Tapos maglagay daw ng, nandito pa rin yung mga stirrups, mga ganyan. Ganyan. So, in this case, ang effective lang na nakatulong sa ano, i-ano ko lang yung ano, bigyan ko lang ng reaction yung ano, pero pag ganito kasi, basta as long as ma-maintain pa rin yung mga connection joints dito, yung ano, yung embedment, anong tawag dito, yung development length ng mga bakal. Kasi ito, additional lang naman kasi sabi niya, additional lang na bakal. So, pag ganito, ang effective na member na or effective na additional bar na makakatulong, ito lang yung top bars at saka bottom bars. Kasi makonsider pa rin yan na area of steel, additional na, halimbawa, di ba yung cross-section natin kanina, ito yung bakal, tapos nandito sa gitna yung sabi niya additional na yung truss system, truss frame na ibaon. So ito, makakatulong to sa area of steel sa bottom bars. Makakatulong yan. Pero ang importante lang ito, ma-maintain mo yung bonding between yung steel. So, pag ganito mo yung gagawin mo, ang i-suggest ko is dapat deform bar to para may banding pa rin yung ano, yung kakapit pa rin yung, di ba? Pag bakal kasi magkita ka ng mga ano diyan, yung parang rib ng bakal. Ang purpose kasi nito is para ano, yung banding ng concrete at saka bakal.
para mag-ano siya, mag-resist. Kasi kung ano 'to, smooth, useless 'yan for bending. Hindi kasi mag-ano, kasi ang ang interaction kasi 'pag ang mangyayari kasi 'pag smooth smooth ang ano, smooth ang bakal, mahuhugot lang 'yan. So, mag-slip lang yung ano, ano ba Tagalog yung slip? Yung bang dudulas lang siya. Kasi ang importante dito yung friction between ng rebar at saka ano, kaya kailangan deform bar siya, ganyan. So, ito makakatulong 'yan kung ganyan yung, gagawin mo, wala namang problema. Basta like I said, kailangan lang yung Romax hindi or yung Romax hindi ano, yung area ng steel mo hindi lalagpas sa Romax. Kasi magiging hindi naman siya ano, pero useless. Useless yung magiging ano niyan kasi, ang 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 purpose mo naman is as much as possible yung ano mo, yung para makatipid, efficient yung design mo, yung if-is mo, yung steel mo kailangan mag-yield as much as possible, aabot siya ng FY para ano, hindi sayang ba. Kasi kung if-is lang, hindi siya mag-yield, halimbawa marami yung kabilya mo, hindi yan mag-yield. Ang mangyayari diyan hindi ma-utilize ang full, capacity ng bakal. Now balik dito sa ano niya, sa ano niya nasabi niya na lagyan pa rin ng stirrups. Yung stirrups gano'n pa rin. Pero itong diagonal, 'pag ganyan yung sistema mo, ang isipin natin na yung ano kasi, yung direction kasi ng shear, diagonal din, diagonal. Ganyan ang ano, direction ng shear ng ano, ng concrete. So, kaya siya siya, vertical para mag-cut yung plane ng ano, plane ng yung stirrups. Kung ang ang shear ano mo, direction is naka-angle tapos parallel yung member na sabi mo, ito okay lang kasi nag-cross 'to sa 'pag ganito yung shear mo, nag-cross siya, okay lang. Pero ito, yung sabay siya sa direksyon ng ano, ng shear, magiging useless 'yan, walang ano 'yan, walang tulong 'yan. So, kasi kung ang ideya naman kasi ni Foreman na additional reinforcement, parang ano lang naman 'yan, 'di ba kung, sa beam hindi pa ako nakita ng ganito sa beam, pero sa kulong, halimbawa 'di ba yung kulong, ito tapos may bakal ka diyan, ganyan, halimbawa ganyan. Tapos meron kang lateral ties na ganyan, tapos additional lateral ties na ganyan, na diamond, 'di ba? So, depende 'yan sa ano, shear requirements. So, puwede naman yung sa beam niya, halimbawa dito, nasa gitna yung additional na truss system niya, o di ano, halimbawa 10 din 'to, 10 ito 10 So, ang area ng shear ano mo sa pag-design ng spacing ng rebar, instead na times 2, kasi 2 legs 'yan, magiging 3 legs na. So, times 3 lang. So, makakatulong siya kung ano, pero depende kasi 'yan kung sa design kaya naman na 2 legs lang yung ano mo, 2 legs lang yung, stirrups mo, hindi na kailangan. So, kung 3 legs, ang mangyayari diyan, ang spacing puwede mong ano, puwede mong, halimbawa kung 2 leg lang, 'pag ganun lang yung stirrups mo, halimbawa ang magiging spacing halimbawa, ah, 4 inches or 100 halimbawa lang 'to, So, kung mag-additional ka ng extra bar diyan sa gitna na magiging 3 na yung ano, times 3 na yung area ng ano mo, shear area ng stirrups kasi meron kang additional dito sa gitna. Ang mangyayari diyan, puwede siya instead na 4 inches, puwede siguro 125 or, millimeter or 5 inches or 6 inches ba kaya. So, dine-design naman 'yan, wala namang problema kung ganyan yung ano. Pero ang problema nga lang, ito kasi
ang diagonal kasi dito, the same direction kasi siya sa ano, sa shear force or shear stress niya dito. So, hindi siya ano, hindi siya, um, kumbaga useless siya sa part na 'yan diyan. Pero dito okey lang kasi na i-cross niya yung ano, eh, i-cross niya yung, anong tawag dito, yung itong diagonal. Tapos itong vertical gano'n din, kaya parang stirrups lang naman ito, ganyan, vertical. So, additional siya na ano, pero hindi naman yung purpose kasi ng ano, kung mag-design ka naman, ah, kasi magiging complicated lang 'to, eh. Halimbawa, mag-additional ka ng diagonal, install ka ng diagonal sa gitna, medyo puwede, doable naman, pero mahirap. Kaysa naman na yung conventional na ano lang na ano diyan, 3 dito, 2. Kumbaga isang loop lang na stirrups, walang additional dito sa gitna. Kasi kung yun nga sabi ko, kung puwede naman 'yan, kung gagawin mo 'yan, puwede mo increase'an yung ano, kasi kung hindi halimbawa, ang ano kasi, ang sa design kasi, ito sa mga engineer alam 'to, pero yung mga hindi ano, hindi engineer, ang ano diyan is, ang meron kang applied, yung tinatawag na MU, ultimate, halimbawa bending, meron kang nominal, tapos meron kang applied, tapos may resistance. So ang MU kasi ito yung applied. Kailangan mas maliit 'yan kaysa ano mo, resisting. So halimbawa ito for the sake of discussion, halimbawa 100 to 100 kilonewton meter. Tapos yung MR mo na yung regular lang na bakal, dalawa dito, wala yung extra na bakal dito na sabi ni foreman. Kung kaya lang ng 4 yung dalawa dito, kung kaya lang ng dalawa, tapos halimbawa dalawa lang, tapos ang mangyari dito 105 to, o di okey na. Pero kung halimbawa, ah, ang capacity ng dalawa ano lang, pareha lang naman 'to na ano, magiging extra bar lang 'yan kung, additional reinforcement ba, wala namang problema 'yan. Ang ano lang, ginagawa lang niyang komplikado kasi may diagonal na ano, may diagonal na, um, parang truss system. So, kung hindi kaya, halimbawa magiging resulta ng dalawang bakal lang is 90 halimbawa, so kulang ka kasi 100 yung applied, dagdagan mo ng bakal. Tapos yung sa shear gano'n din, instead na dalawa lang yung ano mo, dalawa lang yung, ah, dalawa lang yung ano mo, sa yung pag-calculate ng area ng ng shear area ng stirrups. Kung maglagay ka ng additional diyan, times 3, pero times 3 siya, sa area lang na effective siya kasi dito hindi yan counted kasi nga parallel siya sa ano, the same yung pareha yung direction niya sa forces. So, kung sa tanong niya na ano, sa tanong niya na mas ano, mas matibay, matibay siya in the sense na dinagdagan mo yung bakal, pero ang tanong kailangan ba? So, yun yung unang tanong kasi ang importante diyan is yung sabi ko sa dati ko na sa ibang mga ano, mga, previous video ko na sa ano, sa design, ang unang kino-consider diyan is ang siyempre ang safety. So, kailangan safety, ito talaga yung ano, yung, um, pinaka-ano, kailangan i-consider, pinakauna na i-consider yung safety ng, users. So, kung bahay 'yan, so safety ng may-ari na kung may lindol or may ano, hindi siya ma-compromise. Ang pangalawa diyan is economical. So, dapat matipid yung design mo, economical. Now, kung ang ano mo, ang gagawin mo is lagyan mo ng ano dito, additional bar para sa tingin mo, matibay siya, puwede naman. Pero kung kaya lang naman ng dalawa lang, bakit mo pa dagdagan, 'di ba? Kasi ang purpose kasi ni foreman is dagdagan diyan, hindi kagaya dito, yung research na ito na
ang 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 ano niya, pinakabakal niya yung truss mismo, wala siyang ibang ano, walang yung corner bars, walang stirrups. As in pure ano talaga, truss system talaga sa ano. Ito yung sa research na 'to, yung nga, structural performance of concrete beams with encased steel joist. Pero yung sa plano ni Foreman na dagdagan lang 'yan, pero nandito pa rin yung mga ano, yung conventional na or yung mga regular na mga bakal. Kung kaya lang niyan, hindi na kailangan. Kung dagdagan mo diyan, oh, siyempre lalakas siya, additional na capacity ng ano, pero ang tanong, ito, magiging economical ba yung ano mo, yung design mo? So, um, gano'n ewan ko lang kung ano pa ba ano pa bang puwedeng i-ano dito, idagdag na explanation, pero 'yun lang basta ang ang ano mo lang, alalahanin mo lang na 'pag mag-design ka, ito yung pinaka number one, wala talagang ano 'yan, hindi mo talaga puwede i-compromise 'yan. Ito puwede pa na, puwede mo pa ano, yung halimbawa yung bakal kailangan 4 lang, gawin mong 5, puwede pa. Pero ito hindi 'to, walang compromise 'to. 'Pag safety, safety talaga. 'Yan yung pinaka-ano, ah, paramount na ano 'yan, wala ng ano 'yan, ah, walang compromise 'yan, walang consideration, talagang 'yan yung number one, i-prioritize mo talaga yung safety. Tapos pangalawa na yung economical. So, dito tayo mag-ano, dito tayo mag-ano ngayon kung economical pa ba kung dagdagan mo kung hindi na siya kailangan. Kung sa tanong ni Foreman na mas matibay ba siguro, siyempre matibay 'yan kung top siya sa ano, dagdag siya sa the usual na requirements, pero hindi nga magiging ano, hindi nga magiging economical, tapos baka magkaproblema pa sa congestion ng ano, yung sikip, sa sobrang sikip ng ano, sobrang sikip ng bakal, hindi makalusot yung concrete, yung gravel. Ang mangyari diyan yung ampaw. Ewan ko lang kung ano sa Tagalog yung ampaw, yung honeycomb ba? Yun bang halimbawa magbuhos ka ng kulong, tapos ito yung kabilyada mo, tapos may portion diyan na hindi pumasok yung ano, hindi pumasok yung concrete, ampaw tawag sa Bisaya niyan, ewan ko lang sa Tagalog kung ano yan. Honeycomb yan sa ano, yung term niyan sa English, honeycomb. Pero ewan ko lang kung ano yan sa Tagalog. Ito yung mangyayari na may 'pag sobrang sikip diyan, hindi makalusot yung concrete, magiging ampaw yan. So, 'yun yung kailangan nating mga i-consider. Tapos yung pangalawang ano niya, puwede paano kung gagamitin sa kulong daw. So, gagamitin sa kulong, so yung original na bakal, ito yung lateral ties. So, sa mga ano, ah, sa mga hindi engineer, um, ang tawag dito 'pag kulong, kung kulong siya, kasi may makikita ako ng mga comment, na tawag nila diyan is stirrups. 'Pag kulong yan, ang tawag diyan is lateral tie. Pero 'pag sa beam yan, 'no, sa beam, yan yung tinatawag na stirrups. So, although puwede mo namang ano, maintindihan naman na kulong, puwede kung itawag mo stirrups, maintindihan naman yan. Pero ang proper tawag diyan, ang proper na tawag 'pag kulong, lateral tie, 'pag beam, stirrups. So, 'pag ganito tapos sabi niya nandun pa rin yung ano, yung diagonal, gano'n pa rin yung ano niya, gano'n pa rin yung epekto niya, na 'pag may additional bakal ka, siyempre ito yung kulong, ito yung bakal sa corner, tapos may additional ka na ano diyan, yung extra na truss system mo, ganyan. Gano'n din yung epekto, ito additional bar 'to, 'di ba? Tapos kung ewan ko lang kung anong plano niya, dagdagan ba dito, gano'n lang yung maging epekto. Kung makatulong ba sa sabi niya parang
mag-sway daw yung kulong, gano'n din naman. Kahit apat lang 'yan, kung properly design naman 'yan, wala namang problema. Kung dagdagan mo 'yan ng ano diyan, yung magiging ano siya, magiging lattice frame 'yan na isang yung rebar mo matatawag na lattice. Um, sa compression or sa bending, makakatulong siya. This time, effective na yung lahat ng diagonal kasi ang mangyayari diyan ito yung ulo mo, tapos nandito yung diagonal. So sa mga lattice frame, ganito yung ano, na halimbawa ito yung nandito yung lateral load. Sa compression, kung ang load mo pag ganito, walang ano yan, or may contribution yan, yung diagonal, pero hindi significant yung ano, hindi ah, ano bang tawag sa significant, hindi sing ano ba, ano ba sa Tagalog yun? Basta hindi siya gano'n ka-importante kung vertical, pero kung lateral, makakatulong siya in the sense na magiging parang lattice frame siya na ang load diyan, transfer niya dito, transfer, tapos ang maging lupat niyan 'pag gano'n, tapos 'pag gano'n, tapos transfer dito sa baba sa foundation. So ang importante lang naman sa ano mo, halimbawa ito yung kulong, ito yung frame mo, yung beam, tapos nandito yung footing. Ang load sa kulong o sa beam, dadaan yan sa beam siyempre, tapos ipasa niya sa kulong, tapos galing sa kulong pasa sa footing. So, yan yun naman yung pinakaimportante na ang load sa taas, matransfer mo yan effectively pababa. So, ito na frame, ito yung mag-transfer ng ano, makakatulong 'to sa pag-transfer ng load. Pero kung sabi ko nga, kung ang kulong na regular na kulong reinforcement na ganito, ganyan, tapos kaya na sa ano, kasi siyempre design yan. Kung kaya lang naman, hindi na rin kailangan 'to. Magiging complicated lang, pero kung magtanong ka na mas matibay siya, siyempre matibay kasi additional rebars yan, 'di ba? Additional area of steel pa rin yan. So, um wala namang, kasi sabi niya ano, experiment daw. Wala namang magbabawal sa'yo. At least ito magiging ano mo, at least, magiging guide mo 'to kung para maka makadesisyon ka kung ano ba talaga yung ano mo gagawin. Um, Siguro ewan ko lang kung may may tanong may tanong ka pa. Kasi ang sabi niya, kasi nag-comment ako, sabi niya maggawa daw ako ng reaction video tapos i-tag siya. So, kung may tanong ka pa i-ano mo lang, i-comment mo lang kung meron ka pang ano. Kasi, eh, um, ano, siguro na-explain ko naman siguro lahat. Pero kung may tanong ka pa, kasi siyempre iba naman yung ano, ako siyempre yung mga engineer na makakanood nito alam naman nila. So, ang ano ko lang is baka may tanong ka pa na ang assumption ko is alam mo na, tapos nalilito ka sa explanation ko, pwede mo naman itanong ulit or mayro'n kang ano, siguro dito lang muna. Hopefully makatulong 'to kay foreman na mag-decide kung ano talagang gusto niya. Sige, ba-bye muna.